Mic test. Magandang hapon po. Magandang hapon po. You always like Gusto niyo po palaging nasa gilid lang? okay. Yeah. Finally, today is the last session of the New Beginner Bible Study. At sa huli, ngayong araw na po yung huling session ng ating New Beginner Bible Study. The end is really important. Kaya yung wakas po ay napakahalaga. By the grace of God, you can finish a whole session. At sa biyaya ng Diyos ay nagawa po nating matapos ang buong session. So God will allow more grace to all attendants. Kaya ipapaintulot ng Diyos ang higit na biyaya sa lahat po ng mga nakadalo. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church after salvation. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church pagkatapos po naming maligtas. And thank you for allowing great chance we can have this New Beginner Bible Study. At salamat din po sa pagbibigay ng dakilang pagkakataon na kami ay magkaroon ng ganitong New Beginner Bible Study. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This time, please allow all your grace to all attendants. Sa oras nito, pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open to the Bible, 2 Corinthians chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia, 2 Korinto chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Korinto kapitulo 5, talata 10. Okay, chapter 5 verse 10. 5, talata 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Okay. I'd like to ask a question first. Gusto ko po muna kayong tanungin. Yeah, is there any judgment to save the Christian? Meron po bang paghukom sa mga ligtas na Kristiyano? Meron paghukom? Yeah. Meron po ba? Meron? Yeah, of course, there is no judgment of our sin. Siyempre po, walang paghukom patungkol sa ating mga kasalanan. We don't need to receive the judgment of eternal hell. Di na natin kailangan tumanggap pa ng paghukom sa walang hanggang impyerno. Tapo ba? Yeah, because we got the salvation by the eternal redemption of Jesus. Dahil nagkaroon na tayo ng kaligtasan sa magitan ng walang hanggang katubusan ni Jesus. Yeah, but the Bible says there is also judgment to save the Christian. Pero sinasabi din po ng Biblia, meron din pong paghukom sa mga ligtas na Kristiyano. Yeah, as we read 2 Corinthians chapter 5 verse 10, right?
Gaya ng binasa po natin sa 2 Korinto 5:10, we must all appear before the judgment seat of Christ. tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. There is the judgment seat of Christ. Meron pong hukuman sa harapan ni Kristo. Sinner who is not saved, they stand before the judgment seat of God. Yung mga makasalanan po, sila itatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. After then, they were cast into the lake of fire, right? Pagkatapos po noon, itatapon sila sa lawa ng apoy. But here, there is a judgment seat of Christ. Pero dito po mayroong harapan sa hukuman ni Kristo. It's a different from the judgment seat of God. Iba po ito sa harapan ng hukuman ng Diyos. Here, what happened? Dito po, ano po yung mangyayari? Each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. It's not the judgment for our sin. Hindi po ito paghuhukom patungkol sa ating kasalanan. It's the judgment for our reward. Ito yung paghukom patungkol sa ating gantimpala. So it says about the judgment for our reward. Ito po yung paghukom para sa ating gantimpala. So today topic is a reward. Kaya sa araw na ito, yung pamagat po, gantimpala. Reward. Everybody want to receive a reward, right? Di ba lahat po gustong tumanggap ng gantimpala? Gusto? You want? Gusto nyo din po, di ba? Lahat want, right? Yeah. So today we think about how can you get this reward. Ngayon, pag-isipan natin, paano natin makukuha yung gantimpalang ito? To understand, let's open to the Bible, 1 Corinthians chapter 3. Tingnan natin sa unang Korinto, Kapitulo 3. Unang Korinto chapter 3, 10 hanggang 15. Unang Korinto, Kapitulo 3, talata 10. Okay, 10 to 15. 10 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sinuman ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubuyang ito. Sapagkat ito ay mahayag sa magitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa magitan ng apoy. It says about building the house, right? Sinasabi po nito yung patungkol sa pagtatayo ng bahay. We think about to build the house. What's the most important first? Upang makapagpatayo ng bahay, ano po yung unang kailangan? What's the most important? Ano po yung pinakamahalaga? Ano? Ano po? Foundation. Yung saligan po, haligi. Foundation, right? Foundation must be strong. Yung saligan o pundasyon po ay dapat matibay. This is a house, right? The Cavite Church building. House, Ito po yung bahay po, Gusali, Cavite Church Building. So before we build this building, right? First we did a strong foundation, right? Kaya bago natin may tayo yung gusaling ito, una, kailangan po ng matibay na pundasyon. This foundation, we read, right? Is Jesus Christ. Ang saligang ating binasa po ay si Jesu Kristo.
That's why this foundation does not move, right? Kaya yung pundasyong ito hindi po nagagalaw. And we got the salvation through Jesus Christ. At nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ni Jesucristo. That's why we can also say that this foundation is our salvation. Kaya masabi natin na ang saligang ito, pundasyong ito, yung ating That's why kaligtasan. our salvation is all the same, right? We have a same salvation, right? Kaya tayong lahat po, meron tayong iisang kaligtasan po, di ba? Yeah, because we get the salvation, same Jesus Christ. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan sa parehong si Jesucristo. Foundation does not move, right? Yung pundasyon po, hindi It's nagagalaw. just wrong. Ito po ay Yeah, matibay. so in this foundation, we have to build the house. Pero sa pundasyong ito, kailangan natin ng magtayo ng bahay. After true salvation, we can really live Christian life. Pagkatapos ng kaligtasan, mamumuhay na po talaga tayo sa tunay na buhay Kristiyano. That's why without true salvation, actually it's not possible we live a Christian life. Kaya kung wala po yung tunay na kaligtasan, imposible pong mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. Yeah. Without true salvation, it's not possible we get any reward. Kung walang kaligtasan po, imposibleng makatanggap ka ng anumang gantimpala. Foundation must be sure, clear. Yung pundasyon po, dapat na malinaw, sigurado. Then we can build the house. Kung gayon, makapagtatayo po tayo ng bahay. The bahay. Right? We can build the house. Makapagtatayo tayo ng bahay. But it's a different how we build this house. Pero magkakaiba po kung paano natin itinayo ang bahay na ito. Especially it's a different what by one material we build this house. At lalong-lalo na, magkakaiba po yung uri ng kagamitang ginamit sa pagtayo ng bahay. So 2 Corinthians chapter 3 says, right? Some house built by gold, Sinasabi ng ikalang Korinto, may bahay itinayo sa ginto, silver, pilak, or the precious stone, mahalagang bato, right? And some house built by hay, may mga bahay po na gawa sa wood, dayami, straw, pinagkapasan. different material, right? Magkakaibang kagamitan po, di ba? After we got the salvation through Jesus Christ, our Christian life will be different, right? Pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan sa magitan ni Jesucristo, yung ating pamumuhay Kristiyano po ay magkakaiba. Our Christian life is like building the house. Yung ating pamumuhay Kristiyano po ay katulad ng pagtatayo ng isang bahay. By one material, we build the house. Sa anong kagamitan po itinatayo natin ang bahay? This time, right? It looks the same house, right? Sa pagkakataong ito, parang parehas lang po yung bahay. But someday, fire will come. Pero balang araw, yung apoy po darating. Fire come. Darating po yung apoy. Then there will be difference, right? Kung gayon magkakaroon po ng pagkakaiba. What happened if comes the fire? What happened this house? Ano mangyayari po kapag dumating yung apoy? Dumating sa bahay na ito. Still meron, right? Meron pa rin po, nakatayo pa rin. Even it's a strong fire, no problem, right? Kahit na malakas na apoy, wala pong problema. It still remain, right? Matitira pa rin po yan. But what happened this house Pero ano mangyayari sa bahay na ito? when fire come? Kapag dumating yung apoy, Burn out. masusunog po. Wala na. Tama po ba? Wala na. Tama? Yeah. It means it remain as a river, Ibig sabihin, ito yung matitira bilang gantimpala. right? It remains as a river. Ito yung matitira bilang gantimpala. But here, no Pero dito remaining. po, walang Nothing. matitira. No any river, right? Wala na pong anumang gantimpala. What is your Christian life? Ano ba yung inyong buhay Kristiyano? Our Christian life should build the house through this kind of material. Yung ating buhay Kristiyano po ay dapat pagtatayo ng bahay sa pamamagitan ng mga kagamitang ito. But if your Christian life, build the house through this material, nothing. Pero kung ang bahay ninyo gawa sa ganitong uri ng kagamitan, walang mangyayari.
after salvation, you live a Christian life just for your own flesh. Na pagkatapos mong maligtas, nabuhay ka lang sa iyong Kristiyanong pamuhay para sa iyong laman. It's not relate with God's glory. Wala po yung kaugnayan sa kaluwalhatian ng Diyos. It's like building the house through this material. Ito ay tulad ng pagtatayo ng bahay na ito sa magitan ng mga kagamitang That's ito. why you don't have any reward, right? Kaya wala kang magiging anumang gantimpala. After salvation, you just live for your physical life. Dahil pagkatapos ng kaligtasan, nabuhay ka lang para sa iyong physical na buhay. No any reward, right? Wala kang anumang gantimpala. What it mean this gold, silver, precious stone? Ano po yung ibig sabihin ng ginto, pilak, mahalagang bato? After salvation, you live for the glory of God. Pagkatapos ng kaligtasan, nabuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. You live for our Lord. Nabuhay ka para sa ating Panginoon. You live for the gospel. Nabuhay ka para sa You Ebanghelyo. live for church. Nabuhay ka para sa church. This material, right? Itong kagamitang ito. Then you will have a reward, right? Ngayon, magkakaroon ka po ng gantimpala. Naintindihan niyo po? Naintindihan po ba? By what material you build your house? Sa anong kagamitan nyo po itinatayo ang inyong bahay? Suri mo. Huh? Yeah. That's why looks like this. Kaya magiging katulad po nito. Yeah. The fire, someday fire comes. Balang araw darating po ang apoy. Yeah. On this earth, looks so similar. Your life looks so similar, right? Sa mundong ito, parang magkakatulad yung inyong buhay. We don't know exactly who will get this true reward. Hindi natin nalalaman kung sino ba talaga yung makakuha ng ganitong gantimpala. What it means comes a fire. Pero ano yung ibig sabihin ng pagdating ng It apoy? will be revealed everything when Jesus comes again. Mahayag ang lahat ng bagay sa muling pagdating ni Jesus. Yeah. All your Christian life will be revealed, Ang right? inyong buong buhay Kristiyano po mahayag When Jesus comes again. kapag muling dumating po si Jesus. So, the life that has lived for the glory of God in the Holy Spirit will remain as a reward in heaven. Kaya ang buhay po na nabuhay para sa kalwatian ng Diyos sa Espiritu Santo ay ang matitira po bilang gantimpala sa langit. Naintindihan niyo po? That's why our Christian life is really important, right? Kaya ang ating pamumuhay Kristiyano po ay talagang napakahalaga. One day, there is a story. Isang araw po merong isang kwento. One day, one rich man went to heaven. Merong isang mayamang lalaking napunta sa langit. His house was very good and great on the earth. Napakalaki po at napakaganda ng kanyang bahay dito sa lupa. That's why when he went to heaven, he expected he can have a much better house in heaven. Kaya pagdating niya po sa langit, inaasahan niya magkakaroon siya ng mas magandang bahay sa langit. Then the one angel led him to his house in heaven. At pinatnubayan siya ng isang anghel patungo sa kanyang bahay sa langit po. Then he passed by one the house. At dinaanan niya po yung isang bahay. Yeah, it looks very good. Napakaganda po. Yeah, he thought maybe my house will be the house. At sa tingin niya, ito na siguro yung bahay ko. But angel just to pass by. Pero dumaan lang po doon yung anghel. Oh, whose house? O kaninong bahay yan? Yeah, this house is the house of Apostle Peter. Yung bahay na to, bahay to ni Apostol Pedro. Oh, good, maganda. Yeah, maybe he thought even my house not so good like that. My house will be like good. Kaya sinabi niya, kahit na hindi ganun kaganda yung bahay ko, sa tingin ko yung bahay ko dito, maganda pa rin. Yeah. Then next he saw a little bit smaller house than the first house. At kasunod po, nakakita sila ng mas maliit ng konti sa bahay na nauna. Yeah. Oh, this time it will be my house. At sa tingin niya, ito na yung bahay ko. But angel passed by. Pero dumaan lang din ulit dun yung anghel. Oh, it's not my house. Whose house? Di pa rin yung bahay ko? Kaninong bahay yan? It's the house of one member your church. Isa yan sa mga bahay ng inyong isang membro sa church. Oh, our member house looks good. Yung bahay ng aming member, maganda. Yeah, he expected a good house. Kaya inaasahan niya talaga magandang bahay niya. Passed by many good house. Nadaanan nila yung napakaraming magandang bahay. But until passed by many good house,
the angel doesn't lead him to the good house. Pero hanggang sa makadaan sila sa magagandang bahay po, hindi siya pinatnubayan ng anghel sa magandang bahay. In the end, arrived a very small pangit house. Sa huli, nakarating sila sa isang pangit na bahay. He thought, it's not my house. At sa tingin niya, ay hindi yan yung bahay ko. But angel say, Pero sinabi ng anghel sa kanya, it's your house. yan ang bahay mo. He was surprised. Nagulat po siya. Why my house like that? Bakit ganyan ang bahay ko? It's smaller than my house on the earth. Mas maliit yan sa bahay ko doon sa lupa. He complained. Nagreklamo po siya. Then angel said, At sinabi ng anghel, I could make your house by the material you sent on the earth. nakagawa lang ako ng bahay sa magitan ng mga materyales na pinadala mo mula sa lupa. You sent material konti lang. Ang pinadala mong materyales kagamitan, kaunti lang. Because you used your a lot of money for your flesh. Dahil ginamit mo yung iyong pera para sa iyong sariling laman. Because you didn't live for the glory of God. Dahil hindi ka namuhay para sa kalulatian ng Diyos. That's why I can make your house only this size. Kaya nga, ito lang yung nagawa kong bahay mo. Your Christian life maybe determine your house in heaven, right? Kaya ang inyong pamumuhay Kristiyano, yan po yung magtatakda ng inyong magiging bahay sa langit. So, what material do you send in heaven? Anong kagamitan po yung ipinapadala nyo sa langit? Check 3 more, right? Suriin nyo po. We think about characteristics of the river. Pag-isipan natin yung katangian ng gantimpala. 2 Corinthians chapter 3, go back. Chapter Balikan po natin. 3, verse 13. The fire will test each one's word. Ang gawa ng bawat isa ay The fire will test each one's word. sapagkat ang apoy ang maghahayag ng gawain ng bawat isa. Reward are given to us according to our own work. Yung gantimpala po ay ibibigay ayon po sa ating mga gawa. God does not give the reward what we didn't do. Ang Diyos hindi po siya magbibigay ng gantimpala sa mga bagay na hindi natin ginawa. God gives the reward what you have done. Ang ibibigay na gantimpala ng Diyos sa mga ginawa mo, According to your work. Right? ayon sa iyong mga gawa. Let's open also Revelation 22. Tingnan natin sa Apokalipsis 22. Revelation 22 verse 12. Apokalipsis 22, talata 12. 22 verse 12. 22, talata 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Our Lord promised, I'm coming quickly. Nangako ang Panginoon, ako'y malapit nang dumating. When our Lord comes again, He wants to give us the reward, right? Sa muling pagdating ng ating Panginoon, nais niyang ibigay po yung gantimpala natin. He already prepared all the gift for us. Inihanda niya na po ang lahat ng gantimpala para sa atin. But to give to everyone according to His work. Ngunit ibigay ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. What we have done on the earth after salvation are different, right? Ano mang ginawa natin sa lupa pagkatapos ng kaligtasan po, magkakaiba. Some Christian, they really has lived a good Christian life. May mga Kristiyanong namuhay talaga sa mabuting buhay Kristiyano. They really sacrifice their life for the gospel. Talagang isinakripisyo nila yung kanilang buhay para sa Ebanghelyo. It's natural. They will receive a great reward, right? Kaya natural lamang tatanggap sila ng malaking gantimpala. The reward of a pastor and reward of us will be different, right? Yung gantimpala ni Apostol Pablo at gantimpala po natin magkaiba. If all our reward are same, right? God is not just, right? Kung ang lahat nating gantimpala po magkakatulad, ang Diyos po, hindi siya matuwid. Right? God is just, right? Pero ang Diyos po matuwid. That's why God will give His reward according to our works. Kaya ibibigay ng Diyos ang kanyang gantimpala ayon sa ating mga ginawa. 1 Corinthians chapter 3, Unang Korinto, Kapitulo 3, chapter 3,
verse 8. talata 8. Verse 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Each one will receive his own reward according to his own labor. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. So, don't expect team reward. Huwag niyo pong asahan po yung team reward. There is a reward to each one. Dahil ang gantimpala po sa bawat isa. Halimbawa, in this world, there are basketball team. Halimbawa sa mundong ito, mayroon pong tinatawag na basketball team. Yeah. Sometimes the one basketball team, they they win a prize in the basketball league. Minsan yung isang basketball team nananalo sila sa isang basketball league. Right? Then they receive the reward, right? At tatanggap sila ng gantimpala. But it's a team reward, right? Pero yun po ay team reward. But no team reward to us. Pero wala pong magiging team reward sa atin. Our Cavite Church will not receive a team reward. Yung ating Cavite Church po hindi ito tatanggap ng team reward. Each one will receive according to their own work. Bawat isa po ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang paggawa. Don't expect team reward. Huwag niyo pong asahan po yung maramihang Your gantimpala. side, you have to do your best. Ikaw mismo, kailangan mong gawin yung best mo. Every June or July is the graduation season, right? Graduation season, right? Tuwing Hunyo at Hulyo po, ito yung panahon ng mga graduation. Tama po ba? In the graduation, there is a graduation ceremony in the school, right? Meron din pong graduation ceremony sa school. Then some student, they receive a great reward, right? Kaya may mga estudyante, tumatanggap sila ng maraming gantimpala. Tama ba? But some student, walang gantimpala. Pero may mga estudyante, walang gantimpala. Why different? Bakit magkaiba po? Because the one who receive a lot of reward, they try their best in their school life, right? Dahil yung taong nakatanggap ng maraming gantimpala, ginawa yun yung kanyang makakayang makapag-aral talaga ng mabuti. Di ba po? But in graduation ceremony, you don't receive any reward. Pero sa graduation ceremony, hindi ka nakatanggap ng anumang gantimpala. What will be your feeling? Ano po yung mararamdaman mo? Hindi maganda. Tama? Yeah. We will stand before the judgment seat of Christ someday. Balang araw, tayo po'y tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. And you have to know the reward is an eternal reward. At kailangan nating malaman na yung gantimpala ay walang hanggang gantimpala. Eternal reward. Walang hanggang gantimpala. That's why it's really important. Kaya nga ito po'y talagang napakahalaga. We will receive the reward in heaven, but it's an eternal reward. Tatanggap tayo ng gantimpala sa langit na walang hanggan. That's why we have to do our best to get this reward. Kaya kailangan nating gawin yung ating makakayang makuha po yung gantimpalang This ito. reward is an eternal reward. Dahil yung gantimpalang ito po ay walang hanggang gantimpala. If so, how to acquire this reward? Kung gayon, paano po natin makukuha yung gantimpalang ito? Yeah, we should be temperate in everything. Kailangan nating magtiis sa lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 9. Unang Korinto, Kapitulo 9. 1 Corinthians chapter 9. Unang Korinto, Kapitulo 9, Verse 25. talata 25. 1 Corinthians chapter 9, 25. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. It said, everyone who competes for the prize is temperate in all things. Sinasabi po dito, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. To win the prize, right? We have to temperate in many things. Para manalo po ng isang gantimpala, kailangan nating magpigil sa lahat ng bagay. Halimbawa, in this world, right?
some sportsmen, they want to win a prize, right? Halimbawa sa mundong ito, meron po sa mga sports po, yung mga talagang nananalo ng maraming gantimpala. Right? Halimbawa, you like the Pacquiao. Halimbawa po, si Pacquiao po, di ba? You like Pacquiao? Yeah, he boxer. Isa po siyang boksingero. Yeah, he win a lot of a prize, right? Siya ay nanalo ng napakaraming gantimpala. Yeah. How could he get a lot of prize? Paano niya po nakuha yung ganong karaming gantimpala? Because he temperate in many things, right? Dahil siya ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Yeah, he always practice, right? Palagi po siyang nagsasanay. Yeah, he's a fresh want to enjoy this world, right? Yung kanyang laman, gusto ring magsaya sa mundong ito. And his flesh want to eat maraming the masarap pagkain, right? At yung kanyang laman, gustong kumain ng napakaraming masarap na So pagkain. he has to control his weight to fight, right? Pero kailangan niyang pigilan yung kanyang timbang po para makalaban siya. Temperate in many things, right? Nagpipigil sa lahat ng mga That's why bagay. he could get a lot of prize. Kaya nakakuha siya ng marami pong gantimpala. Yeah, but it's a perishable crown. Pero ito po ay koronang may pagkasira. He tried his best to get the perishable crown, right? Ginawa niya yung kanyang makakaya para makakuha ng koronang may After pagkasira. he win, he received the trophy, big trophy, right? Pagkatapos niyang manalo, makakatanggap din siya ng isang napakalaking And trophy. he boasted himself, right? At ipagmamalaki niya yung kanyang sarili. I won this prize. Nanalo ako ng ganitong papremyo. Maybe he'll be happy, right? Marahil magiging masaya po siya, di ba? But it's a perishable crown. Pero ito po ay koronang may pagkasira. Well, we found imperishable crown, right? Pero tayo po ay sa walang pagkasira. Our reward is eternal reward, right? Yung ating gantimpala po, walang hanggang It's a much gantimpala. more precious thing, right? Ito yung mas mahalagang bagay. So we have to temperate in many things. Kaya kailangan nating magpigil sa lahat ng mga bagay. You also have a fleshly desire, right? Meron din po kayong pagnanais ng laman po, di ba? But if you follow your flesh desire, it leads to the sin, right? Pero kung susunod kayo sa pagnanasa ng inyong laman, hahantong ito sa kasalanan. If you follow your flesh desire, you cannot live a good Christian life. Kung susunod kayo sa pagnanasa ng laman, hindi ka makakapamuhay sa mabuting buhay Kristiyano. Sunday morning, you want to have more sleep, right? Linggo ng umaga, gusto mo, mas patulog pa. You have to overcome, right? Kaya kailangan mo po yung When you madaig. come to church, right? Punta ka ng church. Yeah. And we get the reward when we receive a persecution. At tatanggap tayo ng gantimpala kapag tumatanggap po tayo ng mga pag-uusig. Matthew chapter 5. Mateo, Kapitulo 5. Matthew chapter 5. Kapitulo 5. 11 and 12. 11 and 12. Talata 11 hanggang 12. Matthew 5, 11 and 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na kapawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. After salvation, right? When we live a godly life, we will receive the persecution. Pagkatapos ng kaligtasan, kung mamumuhay tayo sa kabanalan po, tatanggap tayo ng pag-uusig. If we live for the Lord, we will receive the persecution. Kung tayo ay mabubuhay para sa Panginoon, tatanggap po tayo ng pag-uusig. But the Bible says, verse 12, rejoice and be exceedingly glad. Pero sinabi ng verse 12, magalak kayo at magsaya. For great is your reward in heaven. Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. For so they persecuted the prophets who were before you. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propetang nauna sa inyo. If we read the Bible, we can know that all the prophets in the Old Testament, they receive a persecution. Kung babasahin natin sa Biblia, lahat ng mga propeta sa lumang tipan, tumanggap silang lahat ng pag-uusig. Because they preach the word of God. Dahil ipinapangaral nila yung salita ng So Diyos. people don't want to listen to the word of God. Pero yung mga tao ayaw nilang pakinggan ang salita ng That's Diyos. why they persecuted the prophet. Kaya nga, ang inuusig nila yung mga propeta. It happened our time, right? Nangyayari din yan sa ating panahon When po. we try to preach the gospel, Kapag sinusubukan nating ipangaral ang many people will Ebanghelyo, persecute us, right? inuusig nila tayo.
But if you compromise with this world, you will not have any persecution. Pero kung makikipagkasundo ka sa sanlibutan ito, hindi ka po tatanggap ng anumang pag-uusig. But you will not have any reward. Pero wala ka rin po magiging gantimpala. Yeah. And also, when we serve other people, we will get the reward. At kapag tayo ay naglingkod sa ibang mga tao, tayo po itatanggap ng gantimpala. Matthew chapter 10. Mateo, Kapitulo 10. Matthew chapter 10, 41 and 42. Kapitulo 10, talata 41 hanggang 42. Matthew chapter 10, 41 and 42. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala. Yeah. It said, how can you get the reward of a prophet? Sinasabi po dito kung paano tayo tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. 41 said, right? He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Ang tumatanggap ng isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Prophet is the one who receive the word and preach the word, right? Ang propeta po, siya yung mga nakakatanggap ng salita at ipinapangaral ang salita. That's why, as we learn, right? He received the great persecution, right? Kaya gaya ng ating natutunan, tumanggap siya ng matinding pag-uusig. That's why he will get the great reward, right? Kaya tatanggap siya ng malaking gantimpala. You can get the same reward with him. Pwede kang tumanggap ng parehong gantimpala gaya niya. How? Paano po? You are not a prophet. Hindi ka naman propeta. Yeah, you can receive him. Pwede po siyang, It means you can serve him. ibig sabihin, paglingkuran mo po siya. You can receive the same reward, right? Kaya makakatanggap ka ng parehong gantimpala. Even 42, whoever gives one of these little one only a cup of cold water, he shall by no means lose his reward. Maging sa verse 42, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Water. Tubig po. Summer season, very thirsty, right? Sa panahon ng tag-init po, nakakauhaw po, di ba? Yeah. Then you have a cold water. Kung gayon, meron kang malamig na tubig. Our Lord does not forget what you have done. Yung Panginoon natin, hindi niya po kakalimutan kung ano man yung ating mga nagawa. Oh, my son, you gave the cold water to other brethren. O anak ko, nagbigay ka ng malamig na tubig sa ibang kapatid. For what you have done, I will give this reward. Ano man yung nagawa mong ito, bibigyan kita ng Our gantimpala. Lord, remember all what you have done. Aalalahanin ng Diyos ang lahat nating mga nagawa. That's why when we go to heaven, right, we will be so surprised. Kaya nga po pagpasok natin sa langit, talagang magugulat po tayo. Because, our Lord prepared so many rewards. Dahil yung Panginoon natin, naganda siya ng napakaraming gantimpala. I did just konti lang. Yung ginawa ko, kaunti lang naman. But our Lord provided so great reward, right? Pero yung Panginoon natin, naganda siya ng napakalaking gantimpala. Oh, it's a reward? Oh, ito ba yung gantimpala? I just do small thing. Ang ginawa ko lang naman, maliit na So bagay. you give this great reward? Pero binigyan mo ko ng ganitong malaking gantimpala. We'll be so surprised, right? Talagang magugulat po tayo. Yeah. And especially when we evangelize lost soul, we will have a great reward. At higit sa lahat, kapag nag-evangelize tayo ng mga nawawalang kaluluwa, tatanggap tayo ng gantimpala. Daniel chapter 12. Daniel, Kapitulo 12. Daniel 12, verse 3. 12, talata 3. 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaniningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. It
said, those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Sinabi dito, ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. When we evangelize lost soul, yeah, when they get the salvation, right? It's they return to the righteousness. Kaya kapag tayo nag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa, sila ay naligtas, ito po'y tulad ng nagpabalik ng marami sa katuwiran. It's our evangelism, right? Ito po yung ating evangelism. Yeah. Then, like the stars, forever and ever. At parang mga bituin, magpakailanpaman. It says the glory in heaven. Ibig sabihin nito yung kaluwalhatian sa langit. Actually, our reward in heaven is the glory in heaven. Kaya yung kaluwalhatian natin sa langit, kaluwalhatian sa langit. Yeah, it is the eternal glory. Ito po yung walang hanggang gantimpala. So, right, we know God really want all men to be saved. Kaya nalalaman natin na ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao maligtas. That's why if one sinner repent, there is a great joy in heaven, right? Kaya kung ang isang makasalanan po ay magsisi, meron pong malaking kagalakan sa langit. Yeah, that's why if we evangelize lost soul, yeah, there will be great reward in heaven. Kaya kung mag-evangelize tayo ng wawalang kaluluwa, meron pong malaking gantimpala sa langit. So this coming, right? Grand Bible Seminar, it's a great chance. We can get the great reward. Kaya ngayong darating na Grand Bible Seminar, ito yung pagkakataon na po nating tumanggap ng malaking gantimpala. Maybe our Lord will remember more greatly for our evangelism. At marahil ang Panginoon, mas alalahanin niya po ng mas dakila yung mga bagay na ating ginawa. But there is important, we shouldn't do charitable deeds before men. Pero yung mahalaga po dito, huwag nating gagawin yung ating kabanalan po sa harapan ng tao. Then you will not, if we do charitable deeds before men, we will not have any reward. Kung gagawin po natin yung ating kabanalan sa harapan ng tao, hindi na po tayo tatanggap ng gantimpala. Matthew chapter 6, Mateo Kapitulo 6. Matthew chapter 6, verse 1. 6 verse 1. Okay, 6:1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Yeah, you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Yeah, then you don't have any reward, right? Kung gayon, wala po kayong magiging anumang gantimpala. We have to check ourselves. Kailangan nating siyasatin yung ating sarili. Why do you live your Christian life? Bakit ka ba nabubuhay sa iyong buhay Kristiyano? To be seen by somebody? Para lang ba makita ng isang tao? Or to please somebody? O para bigyang lugod ang isang tao? Today, you come to church. Sa araw na ito, nagpunta po kayo dito sa Why church. do you come to church? Bakit po kayo nagpunta dito sa church? You come to church because of somebody? Nagpunta kayo sa church dahil po sa isang tao? You come to church to be seen by somebody? Nagpunta kayo sa church para lang makita ang isang tao? No reward. Wala pong gantimpala. It's like building the house by wood, hay, straw. Ito po'y tulad ng pagtatayo ng bahay po sa magitan ng kahoy, dayami at pinaggapasan. You have to live a Christian life before God. Kailangan nating mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay sa harapan ng Diyos To be seen by God. upang makita ng Diyos, To please God. Right? upang bigyang lugod ang Diyos. Then our Christian life will have the reward. Kung gayon yung ating buhay Kristiyano, magkakaroon ng gantimpala. Think about attitude for reward. Pag-isipan natin yung mga saloobin para sa gantimpala. We should do our best to receive a full reward. Dapat natin gawin yung ating best upang tumanggap ng buong gantimpala. 1 Corinthians chapter 9. Unang Korinto, Kapitulo 9. 1 Corinthians chapter 9, 24. Unang Korinto 9:24. Chapter 9, 24.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagayan. Battery. Yung blue. Yung blue. Sabi ko, i-ready mo lagi. Sorry. Okay. Yeah. Let's suppose there is the race. Ipagpalagay po nating mayroong takbuhan. For example, in Olympic game, there is a 100-meter race. Halimbawa po sa Olympic game, mayroon pong 100-meter na takbuhan. Have you ever seen the race, 100-meter race? Nakita na po ba kayo ng 100 metro na takbuhan? Usually it takes 10 seconds, right? 10 seconds. Kadalasan inaabot po ito ng 10 segundo. They run so fast, right? Tumatakbo sila ng napakabilis. No any runner walk. Walang mananakbo po ang naglalakad. Yeah, they do their best, right? Ginagawa nila yung kanilang best. Yeah. Like the race, our Christian life should be like that. Katulad ng ating takbuhin, ganun dapat yung ating buhay Kristiyano. We are also in the race. Tayo din po ay nasa takbuhan. But it's like not 100-meter short race, it's a long race. Pero hindi po ito 100 metrong takbuhan, kundi mahabang It's takbuhan. like the marathon race. Ito ay parang marathon race. But it's a long, we have to learn continue. Pero dahil ito mahaba, kailangan ating patuloy na tumakbo. We have to do our best. Kailangan ating gawin yung ating best. In the forefather of the faith in the Bible, we can know that they also do their best to get the reward. Ang mga ninuno ng pananampalataya sa Biblia po, ginawa din po nila yung kanilang best. Halimbawa, Moses. Halimbawa si Moises. Let's open Hebrew chapter 11. Tingnan po natin, Hebreo Kapitulo 11. Hebrew chapter 11, 24 hanggang 26. 11:24 hanggang 26. 24 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggap siya tawaging anak ng babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Moses, right? He refused to be called the son of a Pharaoh's daughter. Kaya si Moises po, tumanggi siyang maging anak na babae ni Paraon. And choosing rather to suffer affliction with the people of God. Na pinili pang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos. And 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. At malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. How could do like that? Paano niya po nagawa yung ganito? For he looked to the reward, right? Sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. He really looked to the reward, right? Talagang pinagtutuunan niya po yung gantimpala. He did his best to get the reward. Ginawa niya po yung kanyang best para makuha ang gantimpala. How about Apostle Paul? Kamusta naman po si Apostol Pablo? He did his best to get the reward. Ginawa niya din po yung kanyang best para makakuha ng gantimpala. Philippians chapter 3, Pilipos Kapitulo 3, verse 14. 3:14.
Philippians chapter 3:14. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yeah, we know, right? Apostle Paul really suffered a lot of oppression for the gospel. Nalalaman po natin na si Apostol Pablo talagang nagdusa siya ng marami dahil sa Ebanghelyo. Yeah. How could he do like that? Paano niya po nagawa yung ganoon? Because he also looked to the reward. Dahil siya din po, pinagtutuunan niya yung gantimpala. Yeah. When we really look to the reward, we can endure all the oppression. Kapag talagang pinagtutuunan natin yung gantimpala, magagawa nating mapagtagumpayan ang anumang kapigatian. Some Christians say, I don't need a reward. Sinasabi po ng ilang mga Kristiyano, hindi ko na kailangan ng gantimpala. I don't need a reward. Hindi ko kailangan ng gantimpala. I'm just so satisfied because I'm saved. Kontento na ako dahil ligtas na ako. Because I can just go to heaven. Dahil pwede na akong makapasok sa langit. It looks okay, right? Parang okay? It looks okay. Mukhang okay po ba? Oh, content. Oh, looks content. Oh, parang kontento na po Oh, siya. it's good. No problem. Oh, mabuti yan. Walang problema. Not good heart. Hindi po mabuting puso. Because it's not the will of God. Dahil hindi po ito yung malinaw na kalooban ng Diyos. God really want, we get a lot of reward in heaven. Ang gusto ng Diyos, makakuha tayo ng maraming gantimpala sa langit. God already laid up a lot of reward in heaven. Inihanda na po ng Diyos yung napakaraming gantimpala sa langit. And then we get all these reward. At ang nais niyang Diyos, makuha natin ang lahat ng gantimpalang ito. The condition to get the reward, Pero yung kondisyon, para makuha yung we gantimpala, have to build the house by this material. kailangan nating magtayo ng bahay sa pamamagitan po ng mga kagabitang ito. Let's suppose you prepare the very good, expensive gift for your son. Ipagpalagay natin, naghanda ka ng napakamahal na regalo para sa iyong anak. As a father, you want to give this precious gift to your son, right? Bilang ama, gusto mong ibigay itong mamahaling regalo sa iyong anak. Tama ba? You prepare the very precious. Inihanda mo itong napakahalaga regalo. So let's suppose your son doesn't have a mind to receive the gift. Pero pagpalagay natin na yung anak mo, wala siyang pagnanais na makuha po yung gantimpalang regalo Your ito. son ignore the gift. Kaya hindi po tinanggap ng iyong anak yung Your regalo son mo. doesn't have a mind to receive the reward. Yung anak mo, wala siyang puso na tanggapin yung regalo mo. He doesn't have an interest to get the gift. Hindi rin siya interesadong tumanggap ng regalo. What will be your heart as a father? Bilang ama, ano po yung magiging puso mo? Will you be okay? Magiging okay lang po ba? Not okay, right? Hindi po okay. God laid up a lot of reward, Inihanda na po ng Diyos yung maraming gantimpala. but nobody wants. Pero walang sino man po yung may Nobody gusto. interest. Walang sino man yung interesado. What's God's heart? Ano po yung magiging puso ng Diyos? Right? God really want. We really desire the reward. This reward. Nais ng Diyos na talagang tanggapin. Gustuhin natin yung gantimpalang ito. Yeah. This morning we learn, right? See Jacob. Sa umagang ito, natutunan natin tungkol kay Jacob. He really desire God's blessing, right? Talagang ninanais niya po yung basbas ng Diyos. If you don't allow the blessing, I will not let you go. Kung hindi mo ako papayagan ng basbas mo, hindi kita bibitawan. Yeah. We need to have this heart. Kailangan nating magkaroon ng ganitong puso. Yeah. I will get the reward God prepared for me. Kukunin ko yung gantimpalang inihanda ng Diyos para sa akin. We have to do our best. Kailangan nating gawin yung ating best. That's God's will. Yan yung kalooban ng Diyos. And we have to believe that our reward is sure. At kailangan nating sampalatayan ng paniwalaan na yung gantimpala natin sigurado. Kaikan, chapter 11. Kawikaan 11.
chapter 11, verse 18. 11 talata 18. 11, 18. Kaikan chapter 11, 18. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Napapala ng masama ay madayang kabayaran. Ngunit ang naghahasik ng katuwiran ay tiyak na gantimpala ang kakamtan. He who sows the righteousness will have a sure reward, right? Sure. Ngunit ang naghahasik ng katuwiran ay tiyak na gantimpala ang kakamtan. Don't worry. You will not have a reward. Huwag kayong mag-alala po kung na di kayo makakatanggap ng gantimpala. It's a sure reward, right? Dahil tiyak po ito na gantimpala. God promised He will accomplish His promise. Nangako ang Diyos, tutuparin niya yung kanyang pangako. Our side, just try our best to build the house through this material. Sa ating panig, kailangan natin gawin yung ating best para makapagpatayo ng bahay po sa magitan ng mga kagabitang ito. God will provide, God will allow eternal reward. At ibibigay ng Diyos ang walang hanggang gantimpala. It's a sure reward. Ito po yung tiyak na gantimpala. So, our Christian life should be the life that really desire this eternal reward. Kayong ating buhay Kristiyano po ay dapat na buhay Kristiyanong talagang nagnanais ng gantimpalang ito. Okay. So we can finish the 8th session. Kaya natapos this na New po Beginner Bible Study. natapos na po natin yung 8 session ng ating New Beginner Bible Study. Maybe God wants you call as a man of God. At marahil gusto kayo ng Diyos na tawagin ng tao ng Diyos. Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo kapitulo 6. Unang Timoteo chapter 6:11. 6:11. Unang Timoteo chapter 6:11. Okay. 6:11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kamuan. You, right? O man of God. Ikaw, o tao ng Diyos. You can be called, right? Man of God. Kaya ikaw po'y tatawagin ng tao ng Diyos. Actually, it's really not easy you finish all 8 sessions. Sa katunayan, hindi po talaga madali na matapos itong 8 session. After lunch, right? It's not easy. You listen to the sermon, right? Pagkatapos ng tanghalian po, di ba, hindi madaling makinig ng sermon. Pagod, right? You are sleepy, right? Inaantok po kayo, pagod. But you overcome, right? Pero napagtagumpayan niyo po ito, di ba po? You don't have sin. Hindi po kayo lumiban. It's really great. Yan po ay napakadakila. That's why God will call you man of God. Kaya tatawagin ka na ng Diyos. You are Tao good. ng You have Diyos. done well. Maganda, magaling ang ginawa mo. Maybe it will be the condition you will receive a great reward. At marahil ito rin po yung kondisyon na tatanggap ka ng malaking gantimpala. So anyway, salamat po. You attend the whole session. Kahit pa man, salamat po sa inyong pagdalo sa lahat ng session. And then I really want you can really continue abiding church. At ako ay talagang nagnanais na kayo po ay mananatili pa sa church. Don't do like that. Huwag niyo pong gawin yung ganito, ha? Tapos na, a session. O, tapos na yung 8 session. Next, wala. O, wala nang kasunod. Maybe it's okay. I will ascend. Kaya okay na. Liliban na ako. It's not good heart, right? Hindi po yan mabuting puso. After this New Beginner Bible Study, you have to more abide in church. Pagkatapos ng New Beginner Bible Study na din na ito, kailangan yung higit na manatili pa. And so if you have the willing to the ministry, you can request it. At kung mayroon kayong pagnanais para sa paglilingkod, ministry, pwede nyo na po itong i-request. Maybe God also can use you, right? At marahil, pwede ka na pong gamitin ng Diyos. Okay. Okay, after pray, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear worshipful and gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala. thank you for guiding us
to finish this New Beginner Bible study until today. Salamat po sa pagbibigay ng dakilang pagkakataon na matapos po namin ang New Beginner Bible Study sa araw na ito. Through this New Beginner Bible study, we became know that how to live our Christian life. Sa magitan po ng New Beginner Bible Study na ito, nalaman po namin kung paano kami mamumuhay sa aming Kristiyanong pamumuhay. So let us not forget what we learned. Kaya naway hindi po namin makalimutan ang aming natutunan. Let us practice in our Christian life what we learn through this Bible, New Beginner Bible study. At naway aming isagawa sa aming Kristiyanong pamumuhay yung aming mga natutunan mula sa New Beginner Bible Study na ito. By the grace of God, today we can finally graduate this New Beginner Bible study. At sa biyaya ng Diyos, sa pagkakataong ito ay magagawa na po namin makagraduate mula sa New Beginner Bible Study na ito. Please bless all the brethren who finish this session. Or the Pakiusap, session. pagpalain niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters na nakatapos po ng New Beginner Bible Study na ito. And please guide them to abide in church until our Lord comes again. At pakiusap patnubayan niyo po silang manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng We Panginoon. only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po.